Nasaan si Tito? Halos atakihin ako sa puso dahil sa gulat nang bigla siyang sumulpot at umupo sa tabi ko. Nakakagulat ka. Tinampal ko ang braso niya at kaagad na uminom ng tubig sa lamesa. Natawa siya ng mahina sa ginawa ko at mabilis na hinuli ang kamay kong pumalo at pinagsaklop niya ang palad namin. I missed you, he pouted kaya napangiti ako. Lumingon ako sa paligid at nang makitang walang nakatingin ay kaagad kong hinila ang kwelyo ng polo ni Cedric at mabilis siyang hinalikan sa labi. He stiffened because of shock at hihiwalay na sana ako para sa mabilis na dampi lamang iyon ay mabilis naman niyang nahawakan ang labi ko at pinalaliman ang halik. Hinaplos niya ang pisngi ko habang hinalikan ako at tatawa-tawang lumayo sa akin nang may tumikhim sa harapan namin. Ano yan? Makita kayo ni Papa, akala ko ba bawal yan? Lumawak ang ngiti ko nang makita si Ate Rica sa harapan ng lamesa namin at mabilis akong tumayo bago humiwalay kay Cedric at niyakap siya. Congrats, 8. I grinned at hinalikan ang pisngi niya. Salamat, Chlo. This is probably one of the best day of Eva alive. She cheered bago humiwalay at tinuro ang wedding dress niya. Maganda ba? She asked me. Kanina mo pa tinatanong yan, natatawa kong sabi. Of course you are. Sagot ko naman. Salamat. May tiwala ako sa paningin mo, sis. Ngiti niya at kumapit sa braso ko. Sabay naming nilingon si Cedric na nakangiting nakatingin sa aming dalawa habang nakahalukip-kip. Congrats, Rica. He told Devi's sister bago lumapit at yumakap dito. Thanks, Lance. Ani ni ate at humiwalay. Bigla niyang sinuntok si Cedric sa braso bago lumapit pabalik sa akin at kumapit sa braso ko. Hoy, Lance. Siguro ay hihiwalay na ako ngayon sa kanila pero tandaan mo, kapag nalaman kong sinaktan mo tong kapatid ko, hindi ako nagdadalawang isip na sumugod at bangasan ka. Anya na nagpatawa sa aming dalawa ni Cedric. Cedric smirked before looking at me. I won't do that again, never. Latanya niya habang nakatingin sa akin. He even smiled sweetly kaya kahit anong pigil ko sa ngiti ko ay kusa na itong lumabas. Itatali mo na ba to? Biglang lumitaw si Kuya Jules mula kung saan at bigla akong inakbayan kaya napatingin ako sa kanya. Kuya Jules! I exclaimed. Hey, little sis. Ngiti niya sa akin bago binalikan ng tingin sa Ced. Malapit na, sagot naman niya. Gusto ko nga sana bukas na kaso kakakasan niyo lang ni Rica. Anong bukas? Hindi pa nga kita sinasagot. Malakas kong sabi na nag-ani ng kantsaw at asaran. Mukhang narinig ni na Greg ang sinabi ko dahil sa biglang nasa amin na ang atensyon. Nakalimutan kong nasa tabi lang pala namin ang table nila. Ayun lang, biglang kantsaw ni Terence bago humagalpak ng tawa. Boom, sabog. Naiiling na itinaas ni Trav ang baso niya habang nang aasar. Cheers para sa wasak na puso ng ating kaibigan. Ani Greg. Napatawa ako nang malakas nang nag-cheers ng baso ang tatlo at ipinakita nila ng sabay kay Seth at sabay-sabay na uminom. Shows! Kunot ang noo ni Seth habang nakatingin sa mga kaibigan at nang akmang babatukan na ang mga kaibigan ay mabilis akong humiwalay sa bagong kasal at mabilis na humawak sa braso ni Seth kaya natigilan siya. Hayaan mo lang sila, tawag ko sa atensyon. Kasi naman, simangot niya bago sinamaan ng tingin ang tatlo at mabilis na hinapit ang baywang ko. Nang lingunin ko naman si Kuya Jules at Ate Rica, ay kapwa silang nakangiti sa amin. Nakakapit si Ate Rica sa asawa niya at ito na may nakaalalay sa kanya. You should probably take her to church, ani Kuya Jules. Of course, it's actually an honor. Sagot naman ni Cedric at tumalon ang puso ko nang hagkan niya ang gilid ng ulo ko. Nilingon niya ang dalawa bago ngumiti. Is promise I'll take care of her, sinsero niyang sabi sa kapatid ko na tumatango habang masayang nakatingin sa amin. Dapat lang, sikmat ni ate kaya tumawa kami at napailing sa kanya. Where's the couple? Naputol ang pagkikwentuhan naming apat nang biglang magsalita ang MC sa harap at hinahanap ang bagong kasal. They're searching for us, hon. Ani Kuya Jules sa asawa na natawa naman. Okay, let's go na. Nilingon niya kami at kumaway. Mamaya ulit tawag kami. Ngiti niya at tumango lang kami at pinagmasdan ang likod ng mag-asawang papalayo. I sweet smile engraved Divine lips,
parang may kung anong mainit sa puso ko habang pinagmamasdan na masaya ang kapatid ko sa taong mahal niya. It's so overwhelming in Isvai's side, seeing your other half settling down. Ikaw naman ang susunod, don't worry. Mula sa ate ko na papaakyat pabalik sa entablado ay bumaling ang tingin ko kay Cedric habang nakangiting pinagmamasdan ako. Aysan, sabi ko bago sumandal sa dibdib niya. Hinagkan niyang muli ang gilid ng ulo ko bago hawakan ang kamay ko kaya napaharap ako sa kanya. He then touched my cheek softly before speaking. Promise you'll be the happiest woman alive if you would allow me to take part in your life again, officially. He said sweetly. Gusto mong sagutin na kita, no? Natatawa kong tudyo sa kanya. He nodded before pouting. Pwede na. It's been a year, 2 months, 21 hours, 57 minutes and tea. Tumingin siya sa orasan bago nagpatuloy, 27 seconds since courted you. He smiled and I was beyond shock when he counted the days. Isaac, let's see. Hinigpitan ko ng hawak ang kamay niya at tinitigan ang mukha niya. Lumaki naman ang ngiti niya at paniguradong nagdiriwang na ang utak niya sa isiping ibibigay ko na ang pinakaantay niyang tea. Alam mo, ikaw ang pinakaswerteng manliligaw na kilala ko. Biglang sabi ko, his brows raised at nagtataka ang ekspresyon niya. Really? He asked, innocently. Because you get to kiss the girl kahit hindi pa kayo official. Sagot ko naman sa kanya. He laughed and let go of his hand to touch the lips. Well, that's an advantage. Nakangiting sabi niya bago habang pinaparaan ang daliri sa labi ko. And yes, love, I'm the most lucky man on earth because I can court Chloe Villefort and get the chance to taste her sweet lips. He said huskily and showed me his side smile. He stared in Isvi's eyes before gently encircling his hand on Isvi's waist to pull me closer to him. I so love you, sweetie. He licked his lips before staring at mine, but before we can even touch each other's lips, ay kaagad kaming napatalon at napahiwalay sa lakas ng tikim sa harapan namin. Hindi ka pa sinasagot, nilalapa mo na ang mukha ng anak ko. Nanlaki ang mata ko nang makita si Papa sa harapan namin na nakapamulsa habang may ngiti sa labi. Pa! Andyan ka pala! Gulat kong sabi at mabilis na lumapit at humalik sa pisngi niya bago bumalik sa tabi ng nakangising si Cedric. Pa! Ano kasi, napuwing ako tapos hinihipan niya lang. Palusot ko at narinig ko ang pagtawa ni Cedric sa tabi ko kaya pinanlakihan ko siya ng mata. Mumiti ako bigla nang lingunin si Papa na parang hindi naniniwala sa sinabi ko. Diba, Seth? Lumapit ako sa katawan ni Seth at siniko siya para sabihing makisakay siya, pero laking gulat ko nang akbayan niya ako bago nagsalita. Tito, her lips kinda dry so I'm just wetting it for her. Halos lumuwa ang mata ko sa sagot ni Cedric at napaubo ako. Nakarinig ako ng tawa at nang lingunin ko sina Greg ay tumatawa sila habang nailing at si Papa naman ay malaki ang ngiti pero nang nilingon ko ay bigla siyang nagseryoso. Ganun ba? Sagot naman ni Papa na parang naniwala naman sa sinabi nito. Nanliit ang mata ko at nilingon si Cedric na mukhang sayang-saya pabalik kay Papa. Well, I'll just borrow the daughter. Anya. And Lance, your mom's searching for you. CJ, Tito. Salamat. Sagot naman ni Seth bago ako balingan. Hinaplos niya ang balikat ko bago lumapit sa tenga ko at bumulong. Laters, sweetie. Kukunin ulit kita sa papa mo. Anya bago hagkan ang pisngi ko bago ako hinayaang sumama kay Papa na nailing lang. It's been more than a year since magkaayos kami at pinayagan ko siyang manligaw sa akin. Things change, napakaraming nangyari at isa na roon ang pakikitungo ng Papa ko sa kanya. His dad's cold to him simula nang kausapin niya ito. Yes, they're talking casually pero ramdam ko ang lamig ni Papa sa kanya. Gaya nga ng sabi ni Papa ay nawalan siya ng tiwala kay Seth simula noong malaman niya ang mga nangyari. Nalaman ko rin ang mga ginawa ni Cedric noong panahong wala ako at nasa ibang bansa. Nalaman kong halos ilang taon siyang naging apprentice ng Papa sa kumpanya namin dito sa Manila. Don't know how that actually happened pero ang sabi sa akin ay galit sina tita, parents ni Seth, sa nangyari noon kaya pumayag silang pahirapan si Cedric. Tita told me that he begged my father for a chance to talk to me.
I was shocked when they told me he cried in front of Esvey's father while asking for a chance. Nag-usap daw sila nila Papa about roon at yun at napagdesisyonan nilang parusa. Cedric will be managing part in our company and will also manage their family's hospital. Sa kumpanya siya sa umaga na isinisingit ang meetings niya at sa gabi naman ay duty niya sa ospital. That was actually tiring on his case, buong araw siyang pagod pero ayos lang sa kanya, ang sabi niya sa akin. Mabuti na lang talaga at kahit papaano ay maihabang pa rin ang mga magulang namin at halos 2 beses na lang daw siya kadalasang may operation. He told me that when he have spare time, o kaya naman ay pinagbakasyon siya ng 2 hanggang 3 araw ay pinupuntahan niya ako sa Germany. I was creeped out when I find out na siya ang sinasabing stalker ni Travis. Ito pala ang niyang tulay sa mga impormasyon sa akin. Hindi ka pa sinasagot, nilalapa mo na ang mukha ng anak ko. Nanlaki ang mata ko nang makita si Papa sa harapan namin na nakapamulsa habang may ngiti sa labi. Pa! Andyan ka pala! Gulat kong sabi at mabilis na lumapit at humalik sa pisngi niya bago bumalik sa tabi ng nakangising si Cedric. Pa! Ano kasi, napuwing ako tapos hinihipan niya lang. Palusot ko at narinig ko ang pagtawa ni Cedric sa tabi ko kaya pinanlakihan ko siya ng mata. Umiti ako bigla nang lingunin si Papa na parang hindi naniniwala sa sinabi ko. Diba, Seth? Lumapit ako sa katawan ni Seth at siniko siya para sabihing makisakay siya pero laking gulat ko nang akbayan niya ako bago nagsalita. Tito, her lips kinda dry so I'm just wetting it for her. Halos lumuwa ang mata ko sa sagot ni Cedric at napaubo ako. Nakarinig ako ng tawa at nang lingunin ko sina Greg ay tumatawa sila habang nailing at si Papa naman ay malaki ang ngiti pero nang nilingon ko ay bigla siyang nagseryoso. Ganun ba? Sagot naman ni Papa na parang naniwala naman sa sinabi nito. Nanliit ang mata ko at nilingon si Cedric na mukhang sayang-saya pabalik kay Papa. Well, I'll just borrow the daughter. Anya. And Lance, your mom's searching for you. CJ, Tito. Salamat. Sagot naman ni Seth bago ako balingan. Hinaplos niya ang balikat ko bago lumapit sa tenga ko at bumulong. Laters, sweetie. Kukunin ulit kita sa Papa mo. Anya bago hagkan ang pisngi ko bago ako hinayaang sumama kay Papa na nailing lang. It's been more than a year since magkaayos kami at pinayagan ko siyang manligaw sa akin. Things change, napakaraming nangyari at isa na roon ang pakikitungo ng Papa ko sa kanya. Yes, Dad's cold to him simula nang kausapin niya ito. Yes, they're talking casually pero ramdam ko ang lamig ni Papa sa kanya. Gaya nga ng sabi ni Papa ay nawalan siya ng tiwala kay Seth simula noong malaman niya ang mga nangyari. Nalaman ko rin ang mga ginawa ni Cedric noong panahong wala ako at nasa ibang bansa. Nalaman kong halos ilang taon siyang naging apprentice ng Papa sa kumpanya namin dito sa Manila. I don't know how that actually happened pero ang sabi sa akin ay galit sina tita, parents ni Seth, sa nangyari noon kaya pumayag silang pahirapan si Cedric. Tita told me that he begged my father for a chance to talk to me. I was shocked when they told me he cried in front of Esvey's father while asking for a chance. Nag-usap daw sila nila Papa about roon at yun at napagdesisyonan nilang parusa. Cedric will be managing part in our company and will also manage their family's hospital. Sa kumpanya siya sa umaga na isinisingit ang meetings niya at sa gabi naman ay duty niya sa ospital. That was actually tiring on his case, buong araw siyang pagod pero ayos lang sa kanya, ang sabi niya sa akin. Mabuti na lang talaga at kahit papaano ay maihabang pa rin ang mga magulang namin at halos 2 beses na lang daw siya kadalasang may operation. He told me that when he have spare time, o kaya naman ay pinagbakasyon siya ng 2 hanggang 3 araw ay pinupuntahan niya ako sa Germany. I was creeped out when I find out na siya ang sinasabing stalker ni Travis. Ito pala ang niyang tulay sa mga impormasyon sa akin. Hindi ko tulog ma-imagine ang nangyaring iyon noon. Since he courted me, my dad set rules for him. One of this is hindi kami pwedeng masyadong maglapit kapag nandyan siya. Definitely no touching, kissing or whatsoever pero mukhang nilabag namin yung kissing part sa rules niya. Cedric's really insatiable kaya paano ako makakakonsentrate? I just can't stop myself from kissing him and letting him kiss me.
His dad wants a traditional courting na walang pagdadalawang isip na pumayag si Cedric. Crazy as it sounds but dad let him cut wood sa mailikod bahay. Nagreklamo pa nga ako noon kung bakit ganun ang pinagawa niya gayong may gasol naman kami pero ang sagot naman ni Papa ay simula noon ay sa kahoy na kami magluluto ng ulam. Miski ang pag-iigib ng tubig ay kinarir na niya. Siya ang nag-iigib ng ipapangligo ko kapag nasa bahay ako at mukhang tuwang-tuwa ang dalawang pamilya sa ginagawa ni Cedric. Well, fortunately, halos 4 na buwan lang naganap ang bagay na iyon at tinigilan na nila si Cedric. Hinayaan na rin ito ni Papa na manligaw kapag andyan siya sa tabi ko, pero ang rules niya ay intact pa rin. I still remember that time when Cedric serenaded me sa kalagitnaan ng gabi. Nagulat ako syempre dahil napakaganda at lamig ng boses kaya dumungaw ako sa bintana at nang makita ako ni Cedric ay pumiyok siya sa kaba kaya naging comedy ang tagpong iyon. I shook my head and smiled. Isa-isa nang nagbibigay ng mensahe ang mga kaanak at kaibigan ng bagong mag-asawa para sa kanila. Today's Evi's sister's wedding, after years of always being postponed, ay sa wakas pumunta na silang simbahan. I'm beyond happy seeing Zai's sister smiling sweetly while holding her loving husband's hand. And now, the special person from our bride's side will give her message. Please welcome, Miss Chloe, the bride's loving sister. Umiti ako bago tumayo sa tabi ng papa ko. Zai's sister's gaze shift at me instantly when the MC called the name at kaagad ko siyang ginisyan. She smiled widely back at me and her eyes twinkled as she was looking at me going up to the stage. When reached it ay kaagad akong tumikim at humarap sa mag-asawa. Hi, I started saying. Congratulations to you both, I am so glad you finally reached your happy ending. Umiti ako sa kanila bago nagsalitang ulit at sumulyap sa audience. Zai's sister and I are very close to each other, simula bata pa lang kami ay hindi kami mapaghiwalay. Napangiti ako habang inaaalala iyon. She told me once, naalala ko pa, nung naglalaro kami ng bahay-bahayan na kapag nakita na niya ang Prince Charming niya ay ikukulong na kaagad niya sa castle niya para hindi na makawala. Narinig ko ang tawanan ng audience pero tinignan ko ang ate ko ay nagpupunad na siya ng luha. When we're together, I saw how she strived for her life, saw how she smiled because of little things, saw how she cried because of heartbreaks. Naipikit ko ang mata ko nang nakita ko ang pag-iyak ng ate ko at niyakap ang braso ng asawa niya. Nang humarap ako sa mga tao at sa kabila ng panlalabo ng mata ko, sa luha ay kita ko si Cedric na nakapamulsang nakatayo sa hindi kalayuan. When he caught the eye ay kaagad siyang matamis na ngumiti at tumango sa akin, telling me to continue what I am saying. I saw everything, I saw how she moved on and finally finding her Prince Charming. Nilingon ko sila at doon na tuluyang tumulo ang luha ko sa nasaksihan. Ate, masaya akong nahanap mo na ang ideal man mo. Napahikbi ako bago nilingon si Kuya Jules na nakangiting nakatingin sa akin habang tinatahan si Ate Rica. Kuya, tawag ko sa atensyon niya. Alagaan mo ang ate ko, ha? Mahal na mahal ko yan. Umalpas ang walang mintis na luha sa pisngi ko habang iniisip na hihiwalay na ang ate ko dahil magkakaroon na siya ng pamilya. Parang hindi ako sanay na maghihiwalay na talaga kami dahil sa kanya-kanyang bagong buhay na tinatahak namin. I bit did I lip to stop myself from sobbing at magsasalita pa sana nang maramdaman ko ang pagyakap sa akin ng ate ko ng mahigpit. Chloe. She sobbed on Zai's shoulder. Napaiyak ako at niyakap ko siya ng mahigpit. Ate, iiwan mo na talaga ako. I sobbed at mas umiyak pa siya. Hindi kita iiwan. Loka-loka. Anya. Magkakapamilya na ako pero hindi kita iiwan. Humiwalay siya at namumula na ang ilong niya. Pinunasan niya ang pisngi ko. Ayan, kalat na ang makeup mo. Anya habang pinupunasan ang luha ko. Spouted and ignore what she said. Love you, 8. Mahinang sabi ko. She smiled and nodded. Hinalikan niya ang pisngi ko at niyakap ako. Salamat, sis. Mahal din kita. Nang bumaba ako sa stage ay kaagad akong sinalubong ng magulang ko at mahigpit ko silang niyakap. Ang bunso ko, iyakin pa din. Ani Papa habang pinagmamasdan akong nagpupunas ng luha. Hindi I whimpered.
Tumawa naman siya at inalalayan ako. Nasaan na ba si Lance? Tanong niya at sabay kaming napalingon ng tumikhim si Cedric sa may tabi ni Mama. Napanguso kaagad ako nang makita siya at mabilis na lumakad palapit sa kanya at yumakap sa baywang niya. Sumubsob ako sa dibdib niya habang yakap siya kaya rinig ko ang pagtawa niya sa ginawa ko. Tito, papatahanin ko lang ha? Paalam niya kay Papa habang hinafaplos ang likod ko. Sige, just bring her back to me kapag tumahan, okay? Sagot naman ni Papa at narinig ko ang pagtawa ni Mama. Noted, Tito. Sagot naman niya bago marahang kinalas ang kamay ko sa baywang niya. He then tilted the chin bago sinilip ang mukha ko. Hey, love, don't tears away. Marahang sabi niya bago pinunasan ang pisngi ko gamit ang daliri niya at hinawakan ang kamay ko bago ako marahang hinila sa pwesto ng mga kaibigan niya. Inalalayan niya akong maupo sa upuan bago mabilis na tumabi sa akin. Tissue, chlo. Inabot ni Travis ang tissue sa akin at kaagad ko namang kinuha ito at ipinunas sa mukha ko. Nakatingin lang naman si Ced sa ginagawa ko kaya napasimangot ako. Why are you looking at me like that? Tanong ko. You're so cute kanina sa stage. Sagot naman niya sa akin at umayos ako ng upo at sinamaan siya ng tingin. Cute? Kanina. Halos mamugto na ang mata ko. Nang aasar ka ba? Sikmat ko. I just realized how much I love you. Napaubo ako sa tamis ng sagot niya at nag-ani naman ito ng kantsaw ng mga kaibigan. Lance whipped. Kantsaw nila at napasimangot na naman si Cedric. Manahimik nga kayong tatlo. Kapag kayo na in love tatawanan ko talaga kayo. Walang ngiti niyang turan at binalingan na naman ako. Don't mind them. Pagkuha niya sa atensyon ko bago hinila ang upuan niya palapit sa akin. Kaagad niyang hinawakan ang pisngi ko at inagaw ang tissue mula sa akin at siya na mismo ang nagpunas ng luha ko. He fixed the hair that was covering the face at pinatakan ako ng mabilis na halik sa labi. Stop crying, love. Marahang sabi niya at lumapit para yakapin ako. If a heart jump when felt his warmth at kaagad akong humilig sa dibdib niya. The night's enjoyable, hindi na humiwalay sa tabi ko si Cedric simula nang magkasama kami kanina. And I don't mind it actually na nakakagulat. Madalas kasi ay kapag medyo matagal na kaming magkasama ay hihiramin niya ako kunwari para ilayo ako kay Ced which is quite possessive and cute. Anya ay hindi para siya handang humiwalay rin ako sa kanila. Nakakapagtaka na hindi niya kami hinaharangan ngayon at nang makita niyang nakahawak sa baywang ko si Ced ay nagtaas lang siya ng kilay pero hindi kumontra. Chlo! Mauuna na ako, ha? Natutulog na si Vayosh. Biglang lumapit sa amin si Mika habang bitbit ang baby niya, sa likod nito si Mike na nakaalalay sa kanya. Sige, salamat, Mika. I smiled at humiwalay saglit kay Ced para humalik sa pisngi niya. Sinagot mo na? Bulong niya sa akin. Hindi pa, sagot ko na nagpatawa sa kanya. Pahirapan mo pa, Bessie. Hagikik niya kaya nailing ako at natawa. Nagpaalam rin sila sa bagong kasal bago sila tumulak paalis. Uuwi na kami, anak. Paalam sa akin ni Mama habang humikab. Sige, maingat kayo. Ngiti ko bago siya hinalikan sa pisngi, sinamahan namin siya papunta sa sasakyan. Pagkahatid namin sa kanya ay sumunod din si Papa at kagad na kinausap si Cedric. Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila pero kita kong seryoso iyon. Nakasandal lang ako sa sasakyan ni na Papa habang inaantay silang dalawa. Ang mag-asawa na may nauna na at ang mga tauhan ang naiwang mag-ayos sa mga gamit sa venue ng reception. Nilingon ko sina Papa at nagulat ako nang mahuli silang nakatingin sa akin. Nag-uusap sila pero sa akin nakabaling kaya nagtaka ako. Ako ba ang pinag-uusapan nila? Pinagmasdan ko silang dalawa at hindi ko na napigilan ang antok ko kaya napahikab ako at mas napahilig sa sasakyan. Ipinikit ko ang mata ko habang inaantay sila at napamulat lang noong maramdaman ko ang paghawak ng kung sino sa kamay ko. I opened my eyes and find Cedric standing next to me and touching my hand. Sleepy. Mahinang sabi niya. Tumango naman ako at napahikab na muli kaya sumandal ako sa katawan niya kaagad niyang hinawakan ang baywang ko. Chlo, anak. Iminulat ko ang mata nang marinig kong magsalita si Papa. Pa. I called him sleepily.
Lumapit naman siya sa akin kaya binitawan ako ni Seth at hinayaan akong yakapin ni Papa. Mauuna na kami ng mama mo, ha? Marahang sabi niya sa akin. I nodded at smiled a little. Sige po, mag-iingat kayo. Good night. Good night, anak. Hinagkan niya ang noo ko bago ako pakawalan. Lance, Hijo. Baling niya kay Cedric na nakatayo sa isang tabi at nakamasid. Po? Tanong niya. Umuwi na kayo, take care of every daughter, okay? Of course, Tito. Nakangiting sagot nito at nilapitan ako. As trust you with her, yuwi mo ng boo. Nakangiting sabi ni Papa bago tapikin ang balikat nito at nagpaalam at pumasok na sa sasakyan. I watched them leave at nang tuluyan na silang mawala ay maingay akong napahikab na nag-ani ng tawa kay Cedric. Mabilis niyang sinilip ang mukha ko at hinalikan ang pisngi ko. In my sweetie's really that tired, huh? Anya habang nakangiti. I nodded and smiled at him. Can we go home na? Inaantok na talaga ako. Sure, come on. Napatili ako nang walang pasabing sinakop niya ang hita ko at mabilis akong binuhat. Cedric. I shrieked because of shock kaya napapiglas ako. Calm down, sweetie. Inaantok ka na diba? Then sleep in my arms. Ngiti niya habang pinipirmi ang pwesto ko at nag-umpisa ng maglakad. Ako na may nakakapit lang sa kanya at napangiti. I reached for his face and touched his jaw. I smiled sweetly when he grinned. Love you, Seth. Mahinang sabi ko na sapat na para marinig niya. I love you more, Chloe. Sagutin mo na kasi ako. He whimpered na nagpatawa sa akin. Ayoko nga, I answered him as he frowned, hearing the answer. Bakit? Bakit ayaw mo pa? Love mo rin naman ako eh. Parang batang niyang sabi habang naglalakad. I sighed and felt the cold air touching Divi's skin. Nga, I love you. Isn't that enough assurance to you? Tanong ko. Sinilip niya ako na't mumiti siya. Of course, love, it is. I just need a label para totoong may karapatan na ako sa'yo. But then, if you won't answer me now then I'll wait. Kahit kailan pa yan. He assured me kaya nagkagulo ang sistema ko. Ang tiyan ko'y parang may kung anong bulating nang gugulo. Nakangiti lang ako at panatag ang loob habang naglalakad kami palapit na sa sasakyan. Marahan niya akong ibinaba ng tapat namin ito at kaagad na pinatunog para magbukas. Pasok na, pinagbuksan niya ako ng kotse at kaagad naman akong pumasok sa loob. Tinulungan pa niya akong ipasok ang lailayan ng gown ko sa loob bago inilock ang pintuan at pinagmasdan siyang mag-jog patungong driver's seat. Humikab ako at natulala sa kanya. Ang gwapo-gwapo talaga ni Doth. The door creaked open as he smoothly went inside and instantly, his eyes shifted to mine. Sleep first, malayo pa tayo. Anya kaya nagtatakang napatingin ako sa kanya. Ha? Malapit lang naman ang building natin dito, di ba? Nagtatakang sabi ko but instead of answering me, he just shrugged at kaagad may inabot sa likod at nagulat ako nang may kumutruon. Saan naman galing yan? Tanong ko sa kanya habang ipinapatong niya sa katawan ko ang kumot. As brought that, Anya habang nakangiti. Napatango naman ako at tinulungan siya para may ayos sa katawan ko ang kumot. Naglabas din siya ng maliit na unan kaya napatawa ako habang inaabot iyon mula sa kanya. Kompleto eh. Tawa ko. Naman, sagot niya at inilagay sa likod ng ulo ko ang unan. Sleep, love, malayo pa tayo. Bulong niya kaya tumango ako at bago pa man makalayo ang mukha niya ay kaagad ko itong hinuli para bigyan siya ng damping halik sa labi. Thanks, sweetie. Sagot ko naman sa kanya habang hawak ang pisngi niya. I gave back again. Kapag inaantok ka, ako naman ang magdadrive. Offer ko kaya napatitig siya sa akin. Tumawa siya at pinisil ang ilong at siya naman ang nagbigay sa akin ng halik. Sige na nga, sleep now. I love you. Yun lang at kaagad siya humiwalay at inistart ang sasakyan. Buong biyahe ay tulog ako, hindi ko alam kung saan kami pupunta. Nagising lang ako noong maramdaman ko na may nagbuhat sa akin at sa dampi ng malamig na hangin kaya napamulat ako. Una kong nabungaran ang madilim na langit at nang lumingon ako pabalik kay Seth ay diretso lang ang tingin niya.
Hindi niya ata alam na gising na ako kaya mabilis kong hinawakan ang dibdib niya, kaya napatingin siya sa akin. "You're awake." Anya at tumango ako. "Baba na ako, kaya ko naman." Sabi ko sa kanya at mabilis siyang tumango bago dahan-dahang ibinaba. Mabilis niyang hinawakan ang braso ko para makabalanse at nang makaayos ay inayos ko ang buhok ko. "Ilang oras akong tulog?" Tanong ko sa kanya habang tinitignan kung may muta ba ako o ano. "Lisa, 4 hours, I guess." Napamulagat ako sa sinabi niya at nilingon siya. "What? Di ba sabi ko, gisingin mo ako kapag inaantok ka na?" "Jeet ko. Ayokong gisingin ka, but well, sige next time kapag antok ako ikaw mag-drive." Sagot naman niya sa akin kaya napangiwi na lang ako at kumapit sa braso niya. Sabay kaming naglakad papasok sa isang kulay puting bahay. Bigla akong natigil habang pinagmamasdan yun. "Saan to?" "Sa'yo to." "Anya." Nangunot ang noo ko at iniikot ang paningin ko sa paligid. Mula sa pwesto ko ay kita ko ang isang napakagandang fountain at ang mga rosas na nakapalibot sa bakuran ng malaking mansyon. My mouth hinged open and closed as heard Cedric chuckling beside me. "This is your house, sweetie." Ulit niya sa natatawang tono pero hindi pa rin makuha ng utak ko ang nakikita. "What?" Napakurap ako at doon ko naramdaman ang paghila sa akin ni Cedric paloob sa mansyon. Kung gulat ako kanina ay halis hindi na ako makapaniwala nang makita ang looban ng bahay. The part of the walls are glass at may isang malaking chandelier ang nasa itaas ng kisam na binuksan ni Cedric para magbigay ilaw sa kabahayan. Bumungad sa akin ang naggagandahang mga paintings at ang mga portrait na naroon sa sala. "You can check your house, love." Baling niya sa atensyon ko. Nilingon ko siya sa kabila ng mabilis na pagtibok ng puso ko at mabilis na tinakbo ang maliit naming distansya para mayakap siya. "Ced." Bulong ko at kumapit sa lig niya. "Esan. You like the house, sweetie?" Bulong niya habang niyayakap ako pabalik. "Salamat." I whispered and I can feel my tears starting to fall from envious. "Ay, it's beautiful, salamat." I sobbed at doon siya natigil at mabilis na humiwalay bago hinawakan ang pisngi ko. "Hey, bakit umiiyak ka na naman?" Tanong niya habang hinahanap ang mata ko. "Kasi." Napahikbi akong muli at hinawakan ang kamay niya sa pisngi ko. Was shocked, kailan mo pa to pinagawa?" Tanong ko. Yit said, simula nung nagbati na tayo. My heart melted on what he had said at hindi makapaniwalang napapikit ako habang umiiyak. "Bakit ka ganyan?" Umiiyak kong sabi. "How can I not fall for you again and again lalo na kapag ganyan ka?" Pumipiyok ko pang sabi. Chlo, mahina siyang natawa at tinuyo na naman ang pisngi ko. My heart won't ever stop beating for you too." Kahit pigilan ko siguro ay hindi na maaari dahil nasanay na siyang tumibok para sa'yo. He confessed at may kung anong pamilyar, masaya, at mainit na pakiramdam ang namuo sa dibdib ko. It was like the affection, the love that I have for him is getting stronger and stronger, can't contain anymore. I stared at him and tried finding doubts in his heart but can't find any. Sa halip ay napuno ang puso ko ng saya at pagmamahal para sa kanya. I remembered his waiting for me, his protectiveness, the love he showed me and to his parents, and that was enough to finally answer him. Yes. I breathed hard while staring at him. Kung kanina ay ako ang nakatulala sa nakita ay ngayon na maihalos mamutla na si Ced habang nakatingin sa akin. "You mean?" Napakurap siya. I smiled again and nodded my head. "Yes," sinasagot na kita. With that, he swiftly closed the distance between our faces and caught my lips for a deep kiss. I lingered the feeling of his lips pressed with mine at kaagad kong ipinaikot ang kamay ko sa lig niya para gantihan ang kanyang halik. Hinapit niya ang baywang ko at idiniin ang katawan ko sa kanya habang ako na mainangingiti lang. I bit his lips as he deepened the kiss we are sharing. He licked my lips as he asked for an entrance and I gladly let him in. Our tongues met in an instant and our kisses won't stop. Naramdaman ko na lang ang nakakakiliting pakiramdam sa kaibuturan ko at ang kamay ni Cedric na dahan-dahang bumaba sa pang-upo ko.
Paatras kaming naglakad habang magkahugapo pa rin ang aming mga labi at napaawang ang labi ko nang tumama ang likod ko sa isang konkretong pader. And my eyes flipped open and saw Cedric smiling naughtily while giving Desiree buttocks few kiss. Napaungol ako sa ginawa niya na nag-uwi naman ng matamis na ngiti sa kanya. I love you. He murmured at namumungay ang mata ko nang hawakan ang pisngi niya at balikan ang labi niya. Me too. I said in between our kisses at doon na bumaba ang halik niya papunta sa pisngi ko, patungo sa panga ko at salig ko. I moaned when he placed soft and taunting kisses in there. Napaigtad ang katawan ko nang maramdaman ko ang pagkalas niya sa zipper ng gown ko. Lamig ang naramdaman ko sa likod ko nang tuluyang bumagsak ang gown ko paalis sa katawan ko, pero kaagad na napalitan ng init dahil sa kanya. His kisses shifted from my neck to the side of his right shoulder at halos mapugto ang hininga ko nang ang kamay ni Cedric ay dumapo sa dibdib ko. "Ahu," said. I moaned and grasped his hair. "No bra, like it." Bulong niya habang minamasahe ang dibdib ko. He licked and bit the right shoulder as he was squeezing the breast at mas napasabunot ako sa buhok niya. Hinahapong umawang ang labi ko at nang iwan niya ang balikat at ang dibdib ko para halikan akong muli ay mabilis akong kumapit sa liig niya at ipinaikot ang hita ko sa baywang niya. "Damn!" Gulat niyang sabi sa ginawa ko at mabuti na lang ay mabilis niya akong naalalayan at nakahawak sa pader para sa balanse. Nanlalaki ang mata niya akong hinarap habang hawak ang pang-upo ko at nang nakitang nakanguso ako, ay tumawa siya ng mahina at paulit-ulit ba hinalikan ang tungki ng ilong ko. "We can't make love her, love. Sa kwarto tayo." Mahinang turan niya at hinalikan akong muli at mas kumapit ako sa liig niya at halos hindi na ako makagalaw dahil sa bilis ng lakad ni Cedric paakyat ng hagdan. Panaka-naka rin ang ginagawa niyang paghalik kapag nakakakuha siya ng pagkakataon at natawa pa ako nang hagkan niya ako nang nasa may taas na kami kaya medyo napatid siya at nawalan kami ng balanse. "Fuck! Ayos ka lang?" Anya nang medyo mabitawan niya ako. "Ayos lang," tawa ko. Inayos niya ang pagkakabuhat sa akin bago niya tinawid and hagdan ang walang hirap na nabuksan ang kwarto. I never had the chance to roam the room dahil pagkapasok pa lang ibinagsak kaagad ako ni Cedric sa malambot na kami at sinalubong ako ng halik. Nang hagkan niya ang pangako ay pinagtuunan ko ng pansin ang damit niya na hanggang ngayon ay wala pa rin bawas samantalang ako. Hinawi ko ang coat niya mula sa katawan niya at sinubukang hilahin ang bowtie niya sa kanyang liig para matanggal pero hindi naman ako nagtagumpay dahil sa nawala sa lugar ang kamay ko nang sakupin niya ang dibdib ko gamit ang labi niya. A loud moan escaped my lips as he bit the wimple and played with the other one tauntingly. "Ahu," said. Hinahapong sabi ko at inabot ang ulo niya para mas idiin pa ang mukha niya. "Esan." He hummed and licked in my skin, his hand is slowly touching the my stomach. "Touch me, say, please." I begged. "Down, I'm crazy for his touch." "What? What did you say, sweetie?" Lumayo siya sa akin at pinakatitigan ako. "Touch you." Anya at ang daliri unti-unting pinaraan sa gilid ng hita ko. "Cedric naman." I hissed at him pero kinindatan niya lang ako kaya sa sobrang inis ko sa pambibitin niya ay umayos ako ng upo at mabilis siyang itinulak pahiga. Shock is an understatement to describe his face now. Mukhang gulat na gulat ang mukha niya sa ginawa ko, pero bago pa siya makapagsalita ay naupo na ako sa hita niya. He lied straight on his back at nanlalaki ang mata niya nang tinitignan ako pero hindi ko siya pinansin. Sa halip ay mabilis akong tumungo para halikan ang liig niya at halos pumalakpak ang tenga ko nang makarinig ng ungol sa kanya. I nipped and kissed his neck while his hand is busy removing his bow tie. At nang makuha ko iyon ay mabilis kong itinapon sa kung saan at kinagat ang lig niya. I remembered how he licked and kissed in my neck every time he would do that to me and that was exactly I'm going to do right now. Nang akmang hagilapin niya ang labi ko ay mabilis akong lumayo na nagpangiwi sa kanya. "Laylay." He wind. "Kayon alam mo na ang pakiramdam ng bitin? Nakakainis ka." I hissed at him at nang nagpa-cute siya ay inirapan ko siya. "Hubad." Utos ko. Kanina pa ako walang saplot samantalang siya ay balot na balot.
Hindi siya gumalaw at humalukip-kip pa habang nakatingala sa akin na parang nang aasar. Napansin ko ang paninitig niya sa dibdib ko pero wala akong pakialam, palagi naman niya yung nakikita. Ano? Mag-aasaran lang tayo dito. Napasimangot ako. Leksak, siguro. Nakangisi niyang sagot. Kainis. How I want to remove that grin on his face. Taas kamay. Tinuro ko ang kamay niyang nakahalukikip at nung una ay ayaw niya pa ata akong sundin pero nang makitang seryoso ako ay siya na mismo ang kusang nagkalas ng buttons niya. Napairap ako sa ginagawa niya. Tignan mo, takot naman pala. Nang tuluyan ng makalas ang buttons niya ay nanatili akong nakatingin roon para makasulyap sa abs niya pero bago ko pa man magawa ay mabilis siyang naupo habang kandong ako kaya nagulat ako at napakapit sa balikat niya. Nambibigla ka naman. Sikmat ko sa kanya at malisyoso niya lang akong tinignan bago ako taasan ng kilay. Wanna touch in my abs? Kanina ka pa nakatitig eh. Asar niya at hindi na ako nagdeni. Siyempre. Gusto ko rin. Hubad na kasi. Ang daya-daya mo naman. Reklamo ko na nagpapatawa na naman sa kanya na para bang nagjo-joke ako. Now, Kyle, are you laughing? Nanliit ang mata ko pero inabot niya lang ang noo ko at inalalayan ang baywang ko para makaayos ng upo. Stop frowning, love. You're more pretty when you smile. I was just teasing you, ikaw naman. Pinatakan niya ako ng halik. You're wild now, huh? Bulong niya sa labi ko at nang gumapang ang kamay niya sa pang-upo ko ay napamulagat ako pero inihagan niya lang ako ng marahan bago humiwalay sa akin at tumayo. Aangal pa nga sana ako pero nang makita kong maghubad siya ay nagtubig ang bagang ko. Damn, Chlome. Pervert ka na. Nang tanggalin niya ang long sleeves niya ay kaagad na bumaba ang tingin ko sa abs niya at napakurap kaagad ako at nanlaki ang mata ko. Lalo na nang tanggalin niya ang slacks niya ay halos hindi na ako mapakali sa pagkakahiga. Shit! Finally! I licked the lip as I watched him remove his boxers at napaiwas ako ng tingin nang makita ang kabuuan niya. It's my first time seeing it again after damn years. You're insisting it but now, you're blushing. Nakagat ko ang labi ko at hindi siya sinagot. Mas nagumapaw lang ang excitement at kabang nararamdaman ko nang lumubog ang kama dahil sa pagsampa niya at kaagad niyang hinawakan ang braso ko para mapatihaya pabalik. My girlfriend's Eve now, isn't she? He chuckled and caught my chin. Kasi naman, hindi lalo ako mapakali nang tumama ang bagay na iyon sa may ten ko at pakiramdam ko ay mas nag-init na naman ang mukha ko. You want this, sweetie? Tanong niya habang nakatitig sa mata ko. Of course. I nodded. Umaliwalas ang mukha niya sa sinabi ko at tumungo para halikan ako ng nakakapugtong hininga. Then, it's in my pleasure to please you, love. He whispered at mabilis siyang bumaba at tumigil ang paghinga ko nang dumapi ang hininga niya sa hita ko. He stared at me as he kissed in my thigh and with his teeth, he removed the last cloth that was separating the part and his mouth. He threw the undies somewhere to get rid of it at napaigtad ako ng diretsa ko nang nararamdaman ang hininga niya sa parteng iyon. I held the breath when felt his fingers separating the lips of my femininity. A soft groan escaped my lips as felt his lips kissing the sacred part. He licked and played with my tattoo, while his fingers are gently touching the every side of it. He began lapping and nipping the womanhood and the large pang of passion, love and lust surrounds us. The heat of the flame that we started is starting to burn our every part and that's when closed my eyes. Look at me, sweetie. Kahit nahihirapan ay pinilit kong buksan ang mga mata kong pumipikit sa sensasyon para lang makita siya. His eyes met mine when I looked at him and his position turned me on, big time. I can feel my orgasm approaching as he licked the womanhood while staring directly and I am not able to contain it anymore when his lips was replaced by his long fingers. A long moan and scream left my lips as he began finger-fucking me. Hindi ko alam kung saan ipapaling ang ulo ko sa bawat pagbaon ng daliri niya sa akin. Invitus curled when felt the orgasm coming. Faster, said. Faster. And he did at hindi na ako mapalagay.
May kung anong namuo sa sikmura ko at naitikom ko ang bibig sa ungol na hindi mapigilan. Come, Flo. Come for me. Anya at doon na lumabas ang puwersang nagkakawala sa tiyan ko. Nanghina ang katawan ko pagkatapos nun at nalaglag ang kamay ko sa gilid ng higaan. Sweet. Cedric murmured and touched his thigh. I can feel myself coming into life again as he licked me clean. Panaka-naka pa niyang hinahalikan ang hita ko habang hinahaplos ang pang-upo ko kaya ang natupok na apoy ay nag-umpisa na namang mag-alab. Mabilis ang ginawa niyang pag-angat at ang paghuli sa labi ko pagkatapos. I grasped his hair and kissed him hard back. His calloused hand moldly vibrated as he thrust his tongue inside my mouth. He moaned when I touched his hardened abs and chest at naramdaman ko ang matigas na bagay na dumadampi sa akin. I love you, sweetie. Hinahapong humiwalay siya at hinalikan ang noo ko at doon na ako kinapos ng hininga. He gently thrust his manhood inside of me and he began jerking for a brief time. Familiarity, longing and love filled me as he began thrusting slowly inside. Napakapit ako sa likod niya at sumubsob naman siya sa leg ko habang umuulos. I moaned when he starts thrusting faster at halos makalmot ko ang likod niya sa sarap na nararamdaman. Ungol ko at sinabayan siya sa paggalaw. Kaagad naman niyang inalalayan ang baywang ko para makasunod sa galaw niya habang bumubulong sa akin sa hinahapong tinig na hindi ko naman maintindihan. Faster, said. Faster. Mas binilisan niya ang paggalaw at hinalikan niya akong muli at mabilis na gumalaw sa ibabaw ko. I muffled the cries of pleasure as he was kissing my neck. Nakalmot ko ang likod niya nang maramdaman ko na naman ang pamumuo ng bagay na iyon sa sikmura ko. Come, sweetie. Come for me. Mariing naipikit ko ang mata ko nang sa isang galaw niya ay narating ko ang kasukdulan. Cedric. I moaned his name as I'm smiling and he moved a few more times above me when he stiffed. Flo, damn, I love you, baby. Umawang ang labi ko at naghabol ang hininga nang maramdaman ko ang mainit na bagay na pumupuno sa aking sikmura. We stayed hugging each other for a while as our breathings uniting as one. Marahan niyang inalis ang kanya mula sa loob ko ng mahimasmasan bago patumbang nahiga sa tabi ko at kaagad akong inalalayan pahiga sa dibdib niya. Naipikit ko ang mata nang marinig ko ang mabilis na tibok ng puso niya at ang kamay niyang humahaplos sa buhok ko. That was Anya. Amazing, I giggled and hugged him. Nag-vibrate ang ginawa niyang pagtawa sa sinabi ko at mabilis na umayos ng higa para ipahiga ako sa braso niya at halikan ang noo ko. I love you, sweetie. Bulong niya habang hinahawi ang buhok ko paalis sa mukha ko. Mahal din kita, sagot ko naman at sinalubong ang mata niya. I smiled and touched his jaw. Nanatili kaming pinag-aaralan ang mukha ng isa't isa at walang ni anumang salita ang namutawi sa aming mga labi. Our beating hearts is enough for us to know each other's thoughts and feelings. Inabot niya ang kamay ko na nakapatong sa dibdib niya bago ito pagmasdan. He smiled and touched my ring finger bago siya bumaling muli sa akin. One day, I will ask you to marry me. In front of everyone, I will ask you to promise for a lifetime. I smiled sweetly and nodded at him. Yes, ask me that. Hinalikan niya ang noo ko at maya-maya pa ay bigla siyang tumayo kaya napaupo ako at mabilis na inabot ang comforter para ipantakip sa katawan ko. Pinagmasdan ko siyang nagsusuot ng boxers niya at maya-maya pa ay hinagilap niya ang coat niya sa lapag at nanlaki ang mata ko nang makita ang kulay pulang kahita na naroon. His mouth hinged open as he walked towards me with a big smile on his face at kaagad na naupo sa tabi ko. Bumaba ang tingin ko sa kahita sa harapan ko pabalik sa mukha niya. As much as I want to ask you to marry me now and get married first thing in the morning. We both know we can't. Sabi niya bago hulihin ang mata ko. Your sister got married today so probably, next year pa tayo pwedeng pakasal. Nangiti ako nang makita ang inis sa mata niya. Mabilis lang ang next year, said. I comfort him. As long as we're together, time's not a problem. Yes, of course. Tawa niya. It's just that, I can't wait to finally change your last name with mine. He shrugged and wiggled his brows kaya napangiti ako ng malawak. So now, tumikim siya at umayos ng upo sa tabi ko.
I will give what's yours from the start back. Ngiti niya at pinasadahan ng kamay ang buhok niya. He smiled at me and cleared his throat again. Don't know how to say this but I'm so damn in love with you, Anya. My heart melted at nakagat ko ang labi ko. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa'yo ang nararamdaman ko sa tuwing nandyan ka, but promise you, when the time comes na pwede ko nang hingin ang kamay mo ay walang pagdadalawang isip na luluhod ako sa harapan mo. He reached for Dimvy's hand and kissed every knuckles habang nakatitig sa mata ko. I will not ask you to marry me tonight but instead, I will ask you to trust me with this, love. Please trust the love for you for will never break your heart again. Anya habang nakatitig sa akin. Binitawan niya ang kamay ko at binuksan ang kahita at kaagad bumungad sa akin ang napakapamilyar na kwintas at singsing na ibinigay niya sa akin noon. The sign of his love and promise in the past and until now, the sign of his loyalty and sincerity. Would you like to accept my love, Chlo? Napangiti ako at mabilis na tumango sa sinabi niya. Ang puso ko ay nagsisirko na sa sobrang saya na nararamdaman. Yes, I answered him at ang ngiti niya ilumaki bago kunin ang kwintas sa kahita. Inilaglag niya iyon sa harapan ko kaya kitang-kita ko ang singsing na pendant nito. Someday, I will let you wear this kapag pwede na para parehas na tayo. Ipinakita niya ang singsing sa daliri niya. Papaalam muna ako sa papa mo. Tawa niya kaya natawa na rin ako. Close na nga kayo noon, sabi ko sa kanya habang pumunta siya sa likod ko para hawiin ang buhok ko at isuot sa akin ang kwintas. Medyo lang, sinusungitan pa rin ako, sweetie. Sagot naman niya at naramdaman ko ang malamig na bagay na iyon sa lig ko. Babait din iyon. Sagot ko naman na nagpatawa sa kanya. He held the arm at nang lingunin ko siya ay hinalikan niya ang labi ko bago titigan ang kwintas sa lig ko. He sighed freely after that at inabot niya ito. Dalawang matamis na ang narinig ko ngayon, ang swerte ko naman. Sabi niya sa akin. I love you so much, sweetie. Hinawakan ko ang pisngi niya at tinitigan siya. And I love you so damn much too, sweetie. Always remember that. He stared back lovingly at me and lowered his lips to kiss me. His eyes stayed with mine as he was slowly moving his lips. His eyes that screams love, passion, loyalty and sincerity, and I have no plans of letting this man go. I will hold on to his promise of a lifetime. I will hold on to his love. I will never doubt his love for me ever. What about Bar? Tonight, Greg suggests beside me while we're sitting on bench at the field. Bar? Na naman? Hindi ka ba nagsasawa roon? Pagtatanong naman ni Terence sa kanila pero hindi ako nakikisali. Prente lang ang pagkakaupo ko sa bench habang pinaikot sa daliri ang ballpen na kanina ihawak ko. I rested my back at bench and my eyes narrowed to the girl sitting under the tree. There she is again. Tumitig ako sa kanya at mula sa pwesto ko'y kitang-kita ko ang libro na binabasa niya. Harry Potter and the Goblet of Fire. I smirked, Potterhead. And she actually read the series, huh? Hindi ko maiwasang mamangha habang nakatingin sa babaeng iyon sa ilalim ng puno. It's in my third time seeing this girl here, but it's different book she's reading this time. Pinaglaruan ko ang pang-ibabang labi ko habang nakamasid sa kanya. She seems engrossed on what she's reading, hindi niya alintana ang maingay na nagpa-practice ng cheering sa hindi kalayuan at ang mga soccer player na naglalaro sa mismong field. Nakita ko ang paghawi niya ng nakapunitail na buhok sa kanyang balikat at umayos ng upo habang inaayos ang glasses niya. I saw her smiling at what she was reading at wala sa sariling nadala ako sa ngiti niya. Di ba, Lance? Napakurap ako at halos mapatayo sa gulat nang bigla akong tapikin ni Greg sa balikat. Nilingon ko siya at kaagad na nangunot ang noo ko. What? Irita kong sabi bago sinubukang linguning muli ang babae. Sabi ko sa iba naman tayo pumunta. May alam ka, di ba? Napangiwi ako sa sinabi niya at sumandal ng muli sa bench at diniretso ang tingin sa puno. Tuesday, kayo na lang ang mag-usap dyan. Kahit saan, count me in. Mabilis ang sagot ko at halos masapak ko si Terence paalis nang bigla siyang tumayo sa harapan ko. Ano ba? Iniangat ko ang tingin sa kanya na nangingisi sa harapan ko.
If looks can melt, kanina patunaw ang babae dun. Halos malaglag ang pangako sa sinabi niya, kaya agad kong itinikom ang bibig ko at tumikim. What? Babae. Greg was suddenly jolly beside me, mas lalong nangunot ang noo ko. Kanina pa tinititigan nito. Turo sa akin ni Dee. What are you saying? I'm not. I hissed at him, bumisi siya. Saan, Terence? Chicks ba? Ani Greg at hinawi si Terence sa harapan namin at nang bumagsak ang tingin niya sa babaeng nagbabasa roon ay nilingon niya ako. Nako, iba na yan. He teased me at sa asar ko sa ginawa niya ay binatukan ko siya. Gago, I just find her amusing reading that book. I answered honestly at tumitig muli sa babae. Iba to sa mga babae mo asar ni Greg sa tabi ko kaya mas lalong nangunot ang noo ko. What does he mean? Na may gusto ako sa babaeng ito. What? What are you saying? Ano ngayon kung hindi siya katulad ng ibang babae? Tanong ko at humalukip-kip. Tignan mo. Iba na talaga yan. Anya. Pinagsasabi mo. Sikmat ko sa kanya pabalik, nakita ko ang pagdating ng isa pang babae palapit sa babaeng ito na nakaupo sa ilalim ng puno. That's her friend, I guess. Nag-uusap silang dalawa at nakita kong isinara niya ang libro niya at nakipagtawanan na lang roon sa kasama niya. Kilala mo siya? Tanong ko kay Greg na nakatingin naman sa phone niya at busy sa kakatipa. Ha? Sino? Tanong niya at ininuso ko ang babaeng naroon. Lumingon siya doon bago umiling at bumalik sa phone niya. Hindi, Kevin, don't you ask her. Ani niya at napabuntong hininga na lang ako. Wala naman palang kwentang kausap ang isang to. Nanatili lang ako roon sa bench nang nagpaalam na ang dalawang papasok sa kani-kanilang klase at kaagad naman akong pumayag. Sa ganun ay makikita ko pa ang babaeng ito at ang reaksyon niya sa kanyang binabasa. Nasa ganoong ayos ako nang biglang may naupo sa tabi ko at sumuntok sa braso ko. I cursed because of shock at nagulo ko lang ang buhok ko nang makita si Mitch na ngingisi-ngisi sa tabi ko. Hey brother, she grinned. What? Bakit ka nandito? Tanong ko sa kanya pero sa halip na sagutin ang tanong ko ay nginisan niya lang ako. Busy ka ha, she laughed and her eyes darted at the girl under the tree kaya mas lumaki ang ngiti niya. Siya ba? Her eyes almost twinkled. What are you talking about? Ano na namang nahifit mo? Umuwi ka na nga, saan sana kapag gumagala. Pag-iiba ko sa usapan at nilubayan ko ng tingin ang babae sa ilalim ng puno. Sige na, may pasok pa ako. Mabilis akong tumayo para iwanan siya pero bago pa man ako makatayo ay kaagad niyang hinatak ang polo ko kaya napasalampak ako ng upo sa bench pabalik. What? May pasok nga. Chlo, natigilan ako sa sinabi niya at napaayos ng upo. Chlo. Napabaling ako sa babae sa ilalim ng puno pabalik sa kanya nang tumango siya. Chlo. Ulit ko sa pangalan nito at napatango. What's beautiful name? She's apa TVer, gusto mo makilala? Hindi ako nakasagot sa sinabi niya. Ano, Lance? You seems interested with her. You like her? Anya at kaagad akong umiling. No, I just find her amusing. I answered her at nawala ang ngiti ko nang tumayo ang babae mula sa pwesto niya bitbit ang bag niya. Weh? Then how about that face? Kung hindi ka gagawa ng paraan, hindi mo na makikita yan. What do you suggest? Nilingon ko siya at isang malaking ngiti ang ibinigay niya sa akin. Trust me, Lance. Tutal naman ay wala ka sarili noong undergrad ka kaya mag-aaral ka ulit ngayon. Ngiti niya. What? Anong kalokohang yang iniisip mo? Mas lumalim ang gitla sa noo ko. You'll be joining one of her class this upcoming semester. Hindi ka naman talaga papasok, I mean they won't grade you or what. Sit-in ka lang sa buong klase nila, but they'll think you're one of them. She flashed an evil grin and evil mouth just hinged open because of shock. So that's what happened, the semester after that one ay pumasok na ako sa klaseng iyon. That subject is actually not related in taking medicine but well, I can work it out. I watched Chlo from afar. Matagal na kaming magkaklase sa subject na ito, pero hindi ko siya nilapitan dahil sa unang-una ay nahihiya ako.
What would it tell her? Hi. What? That sounds awkward, so chose not to talk to her. I admit, I still have girls surrounding me but they know I'm not up for something. I just wanna flirt. That's it. Gusto ko mang lapitan si Chloe ay wala akong magawa. Just watch her talking to her friend I don't know what her name is, and most probably she's always reading. She's intelligent and kind at napakatahimik sa klase pero siya ang madalas na pinakamataas na marka sa klaseng iyon. Libangan ko na rin ang pagpunta roon sa subject na iyon kahit hindi ako nakikinig dahil sa kanya. Call me stalker or what, but this girl attracts me in any ways, can't even explain, but don't have any guts to show my motive. Minsan ay nahuhuli ko siyang napapatingin sa pwesto ko sa likod at ningisan ko lang siya, kada huli ko, at irap lang ang pabalik niyang tugon which is cute. Siguro kapag si Mitch ang gumawa noon ay mairita ako pero dahil si Chloe ay ayos na. Mumuso ako at pinag-aralan ang galaw niya at napangisi ako sa bawat pagkunot ng noo at pagtitig niya sa libro na parang nasa ibang mundo siya. I saw her friend talking to her at sa tingin ko'y inaasar siya dahil sa pagkunot ng noo niya at pagbaba ng librong binabasa. Her friend pointed her glasses at tumawa at may sinabi siya pero hindi ko naman makuha dahil sa mahina ang pag-uusap nila. Nang iwan siya ng kaibigan upang gawin ang kailangan itong gawin, ay nagpatuloy sa pagbabasa si Chloe. Sumandal ako sa upuan ko at pinaglaruan ang ballpen na nasa harapan ko habang nakatitig sa pwesto niya.